Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel. Good morning, good evening, kung saan man kayo na sulok ng mundo, no? Ayan, so anyway, dito ngayon guys sa Calgary ay maulan. Ayan, bakit ako sa inyo? Maulan siya, tapos mamaya mag-i-snow. I want to wear my snow pants. Yeah. No, mag-swimming ka eh. Ayan, so Tuesday kasi ngayon guys, may swimming si Zion. So, meron pa kaming 1 hour and 15 minutes bago umalis ng bahay. Ayan, so nire-ready ko na yung mga susuotin niya. Ayan, tapos, dinala natin tong blower natin na to, no? And kasi mag-i-snow mamayang 12 at saka 4. So, subukan natin to. Pero, medyo, kasi, wet snow siya. So, medyo madikit yung snow. Pero, dalhin ko na rin para at least baka magamit natin. Ayun nga pala, no? Sa mga nakabili pala na to, no? Maraming salamat. Ayan, no? Especially kay Tito June, bumili siya ng ganito. And ito kasi guys, nag-sale to ng parang $60 ata. Ngayon, bumalik na siya sa dati niyang presyo. So, sayang, no? Pero, subukan natin kung gaano ba ka-worth it itong binigay sa atin ng Vantro. Pero hindi ito sponsored ng Vantro ngayon guys na itong video natin. Ito. Ayan. So, yung nakaraan lang, yung nung linag natin to, yun, binigyan tayo na to ng Vantro. Ayan o, Vantro. Yan yung brand niya. Ganda guys, sobrang lakas niya. Totoo lang. Try natin Number 3. Oh. Gumaganon yung kamay ko eh. Lakas siya, sobrang lakas. Yan. So anyway, yan, lagay lang natin sa bag. Tapos yung mga damit ni Zion ay ready ko na rin dito para mamaya bihis. Tapos alis na rin kami. Yan, kasi medyo malamig talaga ngayon. Ayan. Tapos, nakakatuwa to si Zion. Kasi kanina naglalaro siya ng PlayStation. Tapos, sabi ko, turn ko naman kasi nga kailangan niya ng kumain. Ayan. So, niready na natin siya ng rice. And soup. And soup. Nagluto siya tayo ng tinola. At saka, ayan. Tapos sabi ko kanina kay Zion, turn ko naman manood ng TV. Ano sabi mo? Nothing. Dali na, sabi mo sa kanila. No. Anong ayaw mo panoorin? Chismis. Chismis? Yeah. Ba't ayaw mo chismis? I like. It's so noisy. It's so noisy. Low talaga to. It's swimming. Ngayon ko lang siya narinig na ganyan. Kasi pagka nanonood kami ng mga chismis yung kay OG Diaz, ayan. So, naririndi pala siya. Ayan. So anyway, pakainin lang muna natin si Zion. Tapos ako kakain na rin ako maya-maya. And then, punta na tayo dun sa kanyang swimming lesson. Alright. So guys, papunta na ako sa swimming lesson ni Zion. Ayan. So medyo nakakatakot yung daan kasi nag-ice yung yung ang tawag dito, kalsada, especially nung pagbaba na lang namin dito sa bahay, no. Muntik na kami madulas ni Zion kasi umuulan siya tapos malamig. So nagiging yellow guys yung yung mga tubig. Parang ito, pakita ko sa inyo sa lamin ng sasakyan. Ayan, no. Yellow siya. Ayan. So nakakatakot. Wag lang sana mas lumamig pa kasi mas lalong mahirap mag-drive kasi yung tinatawag nilang black snow, no? Parang hindi mo siya mapapansin, kala mo tubig lang, yung pala solid na yung yung yellow. So yun yung mahirap pag ganitong mga panahon, no? Especially pag yung winter na talaga like January, February, yan yung talaga guys. Yan yung kasagsagan ng sobrang lamig dito sa Calgary. Ayan, so yun, punta muna tayo sa ni Zion, sa swimming lesson niya. Then after nun, hindi ko sure kung uwi muna ako ng bahay kasi malapit lang naman kami doon, or hintayin na namin si Emma kasi normally pag Tuesday hinihintay talaga namin si Emma para hindi na ako bumabalik dito. Pero let's see, tingnan natin kung ano yung magiging plan ko mamaya. Bibili kasi kami ni Emma guys ng nung balikbayan box. So yeah, let's go. So katatapos lang guys ng swimming lesson ni Zion. Are you happy? Antok na antok to. Kanina pagdating namin dito, nakakatulog na siya. So, ginising ko lang. Sabi ko nga, ay kailangan niya muna mag-swimming. 30 minutes lang naman to guys, every Tuesday. Pero last week ay holiday, kaya wala. So, ngayon ulit. Pero hanggang lang to guys, hanggang December. Second week ata ng December. Yun yung pinakalas ni Zion. Tapos,
yun, so depende kung i-enroll ulit namin siya. Pero yeah, so ngayon ang plano ko ay, kasi ano na rin, no, mag-alas 2 na rin, so 2.5 na lang naman kami maghihintay ni Zion para sunduin si Emma. So siguro mag-ikot na lang ulit kami gaya ng kahapon, nag-ikot-ikot lang din kami ni Zion. Tapos nag-power wash na nagkasawa kahapon. Although umulan ngayon, pero okay lang naman. Importante natanggal ko yung mga putik-putik pa rin. And yeah, punta muna tayo or ikot muna tayo kung saan tayo mapadpad ng ating kapalaran. So, let's see. Hi guys! Ayan, nasundo na tayo ni Alvin. Yes. Yung tulog ang aking bulinggit. Oo, kanina patulog yan. After ng swimming niya guys, so di ba nag-ikot kami? So, wala. Tulog pa rin talaga siya. I mean, bed weather talaga. Ang lamig sa labas eh. Yeah. Kanina lumabas ako -2. Tapos ngayon +2. So yun guys, no, kanina pala nung papasok ako, kasi syempre nagbabas nga ako, no, nakita ko, binasag yung waiting shed namin. Oh? Ang lamig pa naman. As in, nakita mo binasag o basag na? Basag na. Basag na. Syempre binasag na siguro kaninang madaling araw, walang nakakita or kung ano man. Tapos, after nung bus stop na yun, syempre nakasakay na ako. Yung next bus stop, basag din. Hindi ko na alam kung ano ba yung nangyayari. Kung may tao talagang walang magawa, sinasadya. Kasi, ano eh, magkasunod eh. Tapos inisip ko pa, sige, abangan ko pa ulit yung next. Kasi parang ang lala naman kapag lahat na ng bus stop, basag yung yung waiting shed. Buti naman hindi na. Ayan, so dalawang waiting shed yung basag kaninang madaling araw. Grabe, no? And may mga nakikita rin akong posts. Yan, kala Herschel Vlogs baby. Sa, I think sa ano shout naman, out. sa area nila may binasag din na, yan, waiting shed. Ganun? Ang lamig pa naman guys, no? Tas naiisipan ng mga tao na magbasag ng mga waiting shed. So, hindi rin ganun kabilis magpalit ng nabasag na salamin dito ha. Kahit syempre, ano to, Calgary, and nasa Canada tayo, hindi ganun kabilis. So, it takes time. Ang masama lang, syempre, lumalamig, no? Tas habang nagaantay tayo na palitan yun, na ayusin, syempre, magtitiis tayo sa lamig. Although walang heater yung nandun sa area namin, it can cover pa rin yung windshield. Yan, pero yun nga, no, ganun talaga. Hopefully, hindi na madagdagan. Baka, alam mo yun, nantitrip lang, walang magawa sa buhay. Ito, mga homeless naman yan. Homeless lang naman ang nagaan sa ganyan. So, pinost ko rin yun eh, yung picture ng basag na, waiting shed dun sa Facebook page natin. Tapos may mga nagko-comment, ganito din daw sa Ontario, ganito din sa Winnipeg. So, it happens around. Pero ngayon kasi parang pinagtripan or sinadya kasi magkusunod na stops, basag. So, ganun talaga. Sana din may maisip silang like ano bang solusyon no, para ma-stop yun. Kasi mayat maya sa ibang area din, yung sa isa kong sinasakyan, nabasag din yun. Tapos may pinalit na lang silang yung advertisement, parang poster na lang. So hindi na nila pinalitan ng glass. Pero open, pasok pa rin yung lamig na. Hindi na kasi ano na, poster na yung pinangharang. At sa one side hindi na siya glass. So yun, may maganda kaming antayan dun sa may Mackenzie terminal. Yun, may heater yun. Wag naman dun sana mabasag kasi syempre mawawalan sense na naka-heater kayo sa loob. So lalabas lang yun. So wag naman sana doon. Although minsan may nakikita akong siguro homeless nakahiga, natutulog. So siguro naman hindi yun babasagin kahit homeless siya kasi nga doon siya nagpapahinga. So, yun guys, no. Palamig na ng palamig dito sa Calgary. Pero sana nga, yan, iwas basag, waiting shed. Buti nga hindi natuloy yung snow eh, kasi kanina. Oo, merong snow warning. Forecast, Ito nga pala, no. Mamasa-masa yung daan. Madulas. Yan, kakaulan lang ba? Parang umulan kanina. Tigil yung ulan eh. Non-stop siya eh. Pag-alis pa lang namin ng bahay ni Zion, umuulan. Pinakita ko nga yung yellow, nagbububo dito eh. Tapos dun sa hagdan natin sa likod, ingat kapag bababa kasi madulas kailangan talaga may siya. Walis tayong something. Yun nga eh. Ayun, bili tayo sa Dollarama. May tanong ako sa inyo guys, no? Pwede pang yung mga hagdan na kahoy, pwede ba lagyan ng asin yun?
Baka masira. Yun nga, kaya hindi ko rin alam eh. Yan, syempre first time Kaya namin tinatanong ko. winter dito sa townhouse. Sa parking kasi, yung parking pad sa likod, may hagdan yun pataas. So walang door yung ka-level yun. So medyo mataas yung hagdan namin papunta sa back door. So syempre kapag mag-ulan or magkaroon ng snow, baka madulas. Oo, kung yun nga, kaya nga tinatanong ano ko kaya kung... pinapang-maintain ng mga kapitbahay? kasi... Pwede natin tanungin. Yeah, pwede naman. So guys, nandito muna kami sa Dollarama. May bibili lang kami saglit and we'll be back. So, dito muna tayo guys sa Costco. Papagas muna tayo. Buti na lang, wala pa masyadong mga customer. Konti lang oh. Himala ah. Normally, pagka nagpapagas kami dito, punong-puno lagi ito, haba ng pila. Pero ngayon, okay naman siya. So, alamin natin guys kung magkano yung gasolina ngayon dito sa Costco, no? Parang, sa iba kasi, parang 124, yun yung mga nakikita ko eh. So, malaman natin. Hindi ko napansin kasi dun sa, kanina, dun sa pag-entrance nung way dito papunta sa Costco. Ayan. Yan, kakatapos lang natin magpagas. Magkano yung gas ngayon? 122. Okay. May nakakwentuhan pa si Alwin na Pinoy. Subscriber natin yun. Oh, Pinoy na nag-work dito sa Costco Heritage. Oh, yun, subscriber natin yun si Kuya. Si Kuya Danny. Yun, shoutout Kuya Danny. Hindi ko nakakalimutan yung pangalan niya kasi nung bago pa lang dito tayo sa Canada, nung nagpagas ako ng mukhaan niya tayo, tapos sabi niya, di ba kayo yung nagpa-vlog? Tapos yun, every time na nagpapagas ako, pag nandyan siya, nagkukwentuhan kami. Yeah. Anyway guys, so tingnan nyo, dilim-dilim na. Mag-aalas 5 pa lang. Kasi sinundo ako ni Alwin 4:30. So magpa-5 pa lang ngayon. Pero technically kasi, alam niyo yun, because of yung mga daylight saving, ganyan-ganyan. Ano na ngayon? Magsi 6 PM na talaga. Kaya lang kasi pag umaga, kailangan syempre maliwanag na. Kaya, 'di ba, inatras muna yung time. Yan, babalik yung oras sa March. Yan, next year. Yan, next year. Alright. So, ngayon, uwi na muna kami. Alam niyo, ito na yung moment talaga na uuwi ka na lang kaysa gumala. Kasi naman yung mga paligid, di ba? Yeah, especially pag winter, baby, talaga. Costco. Bahay, trabaho lang talaga. Hindi ka rin gaganaan unless gustong-gusto mo talaga lumabas ng malamig. Hirap din kasi pag sobrang lamig talaga. Kamu Dollarama nga lang pinuntahan ko, nagmadali na ako kasi ang lamig. Parang wala ka sa mood. So guys, malapit na tayo sa bahay. Naku, hindi ko na videohan kanina. Yung bus stop bago sa amin, ayan yung papakita ko ngayon, ay basag din. Yan, so in total 3 na ha sa nakikita ko. So, ito na yung next stop, which is ito yung dito ako sumasakay. Ayan o. So, at least nalinis na. Pero parang dun sa kabila, basag pa. Andun pa yung yung glass. Nasira na glass. Ito nalinis na eh. So, feel ko, mas bago yun. Kasi hindi pa nalinis. So, sinadya talaga siguro yan. Ang ganda nung Christmas decor sa kabila. Baba tayo. Yan guys, dito na tayo sa bahay. Kuha lang ng mga gamit. Hey, say hi Zion. Dito tayo dumaan sa harap. Baby, yung bag iniwan ko doon. Ay. Mommy, Yeah? I will show you. Again? I did not see. What are you saying? No, it's already not. Tapos na. So, daan tayo sa harap. Yan, para malibot natin tong Ito na guys, yung magandang decor ng kapitbahay namin. Effort talaga. Diba? Pakita mo rin yung ginawa ko naman. Sa bagay, doon tayo dadaan sa harap. Hindi, simple lang kay Alwin. Huwag na kayo mag-expect. Wala kaming ganyan. So, dito lang naman yung... Kanina, umaga, basag talaga nandyan. Oh, basag na basag talaga. Ayun yung pinakita kong picture kanina. Yan. So, para lang makita nyo yung ano ba itsura ng mga waiting shed dito sa mga hindi nasa Canada. Yan, ito yung waiting shed namin. So, nalinis na guys. Kanina, diba? Yan, nakita nyo sa picture.
may mga basag yan. Ngayon, pwede na akong dumaan dito. Pero open din ba to? Hindi na. Hindi. Ito lang yung open. So, basag to guys. And yung napuntahan namin or nadaanan namin isa pang bus stop, yun, basag-basag pa. Hindi ko na nga nakuhaan. At kasi akala ko, ito yung ipapakita ko sa inyo lang, na basag. Yung pala dun din. Feel ko, mas fresh. Ano kaya ang pangagawa niya? Oo. Hindi kaya sa lamig din. Pero hindi. Wala. Ewan ko, tatlo eh. So, sa area namin dito, sa community namin, guys, tatlo ang basag na waiting shed. Ay, nako. Ay, nako talaga. So, ngayon, punta na tayo sa bahay. Ay, may pinagmamalaki si Alwin na Christmas light. Light lang yung amin, ha. Hindi yung ganong kabongga dun sa kapitbahay namin dyan. Yan. Zion! Oh, nice, no? It's like Ayan. Oh, nagmukha ng bahay yung bahay natin. Nandito yung sa ibang area, di ba? Hindi pa nagde-decor o baka hindi sila magde-decor. red ilaw. Red ilaw. O, may ilaw din sila. Ay, ang ganda. O, dito ka Zion, no? I'll take a picture. I know na. Okay, let's go inside. It's like a doggy. It's like a dog. Okay, pasok muna tayo, guys. Ayan, guys. Nandito na tayo sa bahay. Ayan. Nag-ready na rin ng dinner si Alwin. Pero bago nga yung dinner, mag-merienda muna kami. So, nag-air fryer lang siya ng fries. Yan. Syempre, para bawas mantika na. Very useful din talaga sa amin yung air fryer, no? Kasi nakakabawas ng cholesterol. Syempre, yun nga, no? Tumas yung cholesterol natin last time. So, magbabawas. Ayan. Anyway, ano, pinakita nga pala yung picture kay Alwin nung nabasag na waiting shed. Kasi hindi niya nakita. Although pinost ko na to sa na kasi, page. Yan. Pero ngayon, di ba? Grabe. Grabe yung basag. Fresh na basag to. Yan. Hindi ilalagay rin ipopost natin. natin dito. Yan. Ano masasabi mo? Eh, ako, grabe yung gumawa na to. Kasi talagang... Ano kaya yung material niya para basagin yan? Yung like ano bato? yan? O may mga sila, kutsilyo? Yung matulis. Yung matulis na. Okay, pang basag siguro talaga ng ano yan. Oo. Kasi kung bato yan, hindi naman basta-basta maano na. Oo, pwedeng crack siya, pero... magka-crack. Ito kasi, buong gilid, parang swabe yung pagkakabasag, no? Kasi lahat ng edges niya, wala na. So, pwedeng ginuhit niya ng ganon, tas tsaka bumagsak. Pero kasi basag na basag eh. Yan. So, ganito din yung nakita namin kanina nung dumaan kami doon sa isang bus stop. Yan. So, ngayon pa naman na pa-snow na. Maging-snow nga ngayong gabi. Actually, yung forecast, namumove. Kanina pa dapat tong 5. Ngayon na magiging 6, tas magiging 7. Pero, yun nga, gano'n naman yung mga forecast na pwedeng pabago-bago. So, ngayon, 6 to 8 naman daw siya. Yan. Kaya, minabuti na rin namin ng umuwi para hindi na kami abutan nung buhos ng snow. Although, 3 hours lang yon. Kasi, kapag mga ganyang unang buhos, ang daming aksidente guys na nangyayari. Siyempre, yung iba, hindi sanay mag-drive ulit. Parang nakakalimutan paano mag-drive pag may snow. Ang mahirap dyan kapag yung maghapon talaga yung snow. Yan, pero ito naman, talaga yun. paminsan-minsan lang naman to. Tapos meron daw ulit sa Sunday. Ilang oras lang to kasi hindi whole day yung nakalagay. And then Monday. Yan. So parang mga pa-hapya-hapyaw. Wala pa yung sunod-sunod. Tapos ngayon, 6 to 8. Tapos ilang millimeters to? 0.51. So, hindi naman ganun kataas. At saka, wet snow pa siya. Yeah. Ayan. So, yun guys, no. Kamusta ba sa ibang lugar dyan sa Canada? Yan, ganito rin ba yung nangyayari sa inyo, sa mga waiting shed nyo ngayon, nababasag? Or baka dito lang sa community namin yung, nata-target. Yeah. Yan, hindi lang siguro sa community natin. Kasi nga may nakita nga akong nag-post, nagpa-vlog sila, na sa area din nila ay may basag na waiting shed. I want KitKat. Yeah. You want KitKat, okay? Gusto daw ng KitKat ni Zion. Naubos na ata dun sa ano. Naghahanap ng chocolate si Zion. Ilok mo dun sa ano mo. Kakabigay ko lang dun. Hindi pa naubos yung sa trick or treat mo.
Yan, can you get the paper bag? I'll look for the KitKat. Okay, madali. Ayan, so maninimot tayo ngayon kasi kanina nahanapan ko siya ng KitKat. Ayan, ngayon magustuhan niya, hanap pa raw kami ng isa pang KitKat. Ayan, so kayo guys, no, yun nga, sa mga, hindi lang dito siguro sa Calgary, naka-experience na ba kayo ng mga ganitong klase na binabasag yung mga waiting shed? Ayan. Siguro, hindi makaka-relate yung ibang hindi nagko-commute. Kapag may sasakyan ka, hindi mo na mapapansin yan. Pero kapag commuter ka, at syempre, dependent ka sa mga waiting shed, lalo na pag malamig, no? Kasi kahit walang heater yung waiting shed, malaking tulong pa rin yun kapag syempre umuulan, may wet snow, kaya malakas yung hangin. Yan, mangingisay ka talaga sa lamig pag lumakas yung hangin. Tingin ko mas lalo, mas matindi sa sa downtown. Kasi nandyan karamihan ang mga homeless talaga eh. Wala kaming balita. Kamusta ba dyan sa mga waiting shed sa downtown? No? Balitaan nyo kami kasi ito, sa southeast area kami. Yan. So, hopefully naman, may solusyon. Kasi, although siguro may budget yung City of Calgary sa pag-replace niyan, syempre, pwedeng maubos at mauubos din yan kapag palit sila ng palit, tas basag ng basag yung mga tao dito. Yan. So, yan lang naman ang ating typical na araw, typical na mga encounters. Yan, kakaibang encounter. Kanina, hindi naman ganun kalakas yung hangin, kaya okay lang. Hindi pa ako magrereklamo na bakit walang waiting shed. Pero kapag tumindi na yung lamig, tas hindi pa na-replace yan, ako, baka sabihin ko, hi, ganyan. Buti na nga lang din, baby. Yung first na sakay mo, dito na lang sa harapan natin. Hindi ka na maglalakad ng napakalayo. Kahit na sabihin mo mag-snow siya na makapal, yung lakad mo konti na lang. Yan, dyan lang sa tapat namin. So, antayin ko na lang kapag malapit-lapit na yung bus, tsaka tayo lalabas. Pero kasi minsan, guys, syempre hindi naman 100% accurate yung Google Maps, pati yung sa transit. Minsan, nauuna sila. Yan. Kaya, masusurprise ka, may iwan ka ng bus. So, lumalabas rin ako ng mga 2 minutes. Yan, 2 minutes. Hindi ako sagad-sagad na 1 minute. Otherwise, baka, maiwanan ako. Ang next bus na kasunod nun ay mga 30 minutes or 20 minutes pa. Yan. So, malilate tayo ng bongga nun. Pagka naiwan ka talaga ng bus. Yan. So, yun lang naman, guys, no? Comment na lang kayo guys para ma-share nyo yung ibang experiences nyo dyan sa ibang lugar kung may ganito rin sa lugar kung nasaan kayo. Ito, wait ko pa yung aking fries. Yan, nag-air fryer na kami. Ako kasi guys, pagdating sa fries, ayoko kasi nung yung medyo luto. Ako gusto ko siya tostado. Siya kasi gusto niya luto. Kaya gagawin ko, tatanggalin ko muna yung kanya yung share niya. Iiwanan ko siya ng medyo mas tostado. Gusto ko yung malutong. Pero hindi naman sobra na parang sunog na. Ayan. So, yun muna guys, no? Merienda muna kami. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aming vlog for today. Sa mga patuloy na sumusubaybay sa amin. Maraming salamat. Thank you po. Oo, na-appreciate namin kayo. And this is our reindeer, Zion. You're so cute. Yeah. What are you? I wanted blue juice. Blue juice. Yung blue juice na tinatawag niya, yun yung Gatorade na binili namin sa Real Canadian Superstore. Alright, so I think hanggang dito na lang muna. We'll see you again on the next one. Peace! Peace.